At ito na naman ang inyong sangkay magbabalik. So balik sisipag-sipagan na naman tayo ang inyong panaderong waray. So bali sa panaderya mga sangkay, araw-araw ay paulit-ulit lamang po yung ating ginagawa. Gigising ng maaga, matatapos tayo ng hapon, kung minsan ay gabi dahil gagawa pa tayo ng pandesal. Kaya sa bakery ay hindi po pwede talaga ang tatamad-tamad dahil kung hindi ka gagawa ng tinapay ay wala ka pong maibibenta na tinapay. Hindi lang po tinapay ang dapat pagtuunan ng pansin sa bakery, kundi na rin po pati ang kalinisan. Dahil nga po pagkain yung ating ginagawa, dapat po ay malinis yung ating production area, ang ating sarili, at ang ating pagtitindahan o paglalagyan ng ating mga gawang tinapay. Mahirap sa kung sa mahirap po ang pagbibakery, lalong-lalo na kung wala kang katuwang sa paggawa. Sa iyo lahat, gawa, luto, at kung ano-ano pang mga gawain sa loob ng bakery. At para naman po sa mga gustong mamasukan sa bakery, yung mga walang experience, ay unang-una po ay handa nyo ang inyong sarili sa pagod, sa init. Hindi po init ng araw, kundi init po ng oven. Dahil dun po kayo matutukan yan, panigurado, lalong-lalo na kung kayo ay wala pang experience sa paggawa ng tinapay. At ihanda mo na rin ang sarili mo sa puyat. Kung hindi ka sanay sa puyat, ay panigurado sanayin mo ang sarili mo, dahil meron mga bakery na 24 hours kung gumagawa ng tinapay. Iba lang ang gumagawa sa umaga at iba lang din ang gumagawa sa gabi. So dahil nga hindi madali ang gawain sa bakery, minsan may mga katrabaho kami na bagong pasok pa lang, tumatagal lamang ng 1 linggo, 2 linggo ay umaalis na dahil hindi nila kaya yung gawain sa loob ng bakery. Kaya kung papasok ka sa isang bakery para may matutunan o makakuha ng idea kung paano gumawa ng tinapay, kailangan mo lang maging masipag, matyaga, at syempre pakikisama. Napakahalaga ng pakikisama mga sangkay sa loob ng bakery, dahil minsan doon kanila pagbabasihan kung dapat ka bang turuan ng kanilang kaalaman. Sanayan na lang naman yan mga sangkay. Kapag tumagal ka na, umabot ka na ng mga ilang buwan, masasanay ka rin sa mga ginagawa sa loob ng bakery. Sikapin mong matuto kapag nasa loob ka ng bakery, dahil ang experience mo makukuha, ang kaalaman mo makukuha ay madadala mo yan habang buhay. Magagamit mo sa paghahanap buhay. Kung lilipat ka man ng ibang panaderya na mapapasukan, ay magagamit mo po yan at pwede mo rin yung pagkakitaan, pwede kang magsarili or magnegosyo. Magagamit mo po yan, malaking bagay yung experience na makukuha mo sa loob ng bakery. At kung balak mo naman magtayo ng kahit na maliit na bakery, ay siguraduhin mo pong sapat ang inyong kalaman bago kayo magsimula. Dahil sayang po yung ating puhunan kung sakaling mawawala o malulugi lamang yung ating panaderya na sisimulan. Wag naman sana po, di ba? Kaya sa mga nagpipim po na sila ay bala po nila magtayo ng bakery at mag-start na sila, ay congrats po sa inyo at sana po ay mapalago nyo po kagad ang inyong sisimulang panaderya. Tsaga-tsaga lamang po tayo, maliit man yan o malaki yung ating kinikita, basta ang mahalaga ay alam natin na hindi tayo nalulugi. Hanggang dito na lamang po yung ating video. Like and share itong ating video at pakifollow na rin po. Ito po ang inyong panaderong waray.